Ang commitment, mga kapatid, is ito yung maging faithful tayo. Loyal tayo. Yung mga pangako ng Diyos, nasa isip natin. Ginagawa natin, gagawin natin. Bagamat tao lang tayo, hindi tayo perfecto. Pero alam ng Diyos, we are trying our best to reach or to give, magagawa natin yon. Pero minsan bumabagsak tayo because likas sa atin tayo mga makasalanan. But God knows everything. We are trying our best. So anong gagawin natin? We have to pray. Pray. Lord, help us to understand your word. Help us to follow you. And then, sabi ni John Calvin, sa interpretation ni John Calvin about if you remain in me, it's about as a continuous state of obedience, faith, and active engagement with His Word, leading to a life produces good works in the presence of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, ang manatili sa Kanya, at if you remain in me, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang ating pagsunod, tuloy-tuloy ang ating pagkakaunawa sa mga salita ng Diyos, tuloy-tuloy natin ang pagsunod sa Kanyang kalooban na may pananampalataya. Na may pananampalataya. Na nagdadala ng pakikipag-ugnayan kay Kristo Jesus. Upang makita sa buhay natin ang identity ng ating Panginoong Jesus. And then, sa application natin ito mga kapatid, makikita natin. I think this is the second time na kinote ko as my example about the life of Daniel. Daniel, the book of Daniel in chapter 6. Tingnan natin kung gaano ka-faithful si Daniel sa Diyos. Tingnan natin gaano siya ka-loyal sa Panginoon. Nung siya ay binihag ng karian ni Haring Darius, isa siya mga kabataan na napili, 120 na pinili upang magiging future leader ng kaharian. At isa noon, Daniel. Si Daniel naman ay napili ng hari sana na magiging siya manguna dahil sa kanyang dakilang karunungan, dahil sa kanyang faithfulness. Kaya nga, bago nangyari yon, pipiliin si Daniel, meron siyang dalawang mga kasama na parang nainggit sa kanya. Para hindi matutuloy ang magandang plano ng Diyos, ng hari, ang ginawa ng dalawa, binutasan niya, naghanap siya ng magiging kamalian ni Daniel upang hindi matuloy ang magandang plano ng hari. So itong dalawa, gumawa ng batas, nagsuggest ng batas, na kapag sumamba, kahit kanino man, sumamba sa Diyos o kayang tao, dapat ang sambahin lamang ay ang Haring Darius. Haring Darius ang dapat ang sambahin. Kapag sumamba ka sa iba, ikaw ay uhulog sa kulungan ng leon. Yan ang batas. At pinirmahan ng hari. Nangyarinig ni Daniel, si Daniel umuwi sa bahay, umakyat, binuksan ang bintana, lumuhod, at nagpapasalamat sa Diyos. Sa kanyang panalangin, sa Diyos na buhay at makapangyarihan, hindi akalain yung dalawang tao palang kalaban niya ay tinitignan siya. Kaya agad-agad nireport sa hari. Mahal na hari, nakita namin si Daniel na lumuhod sa Diyos niya, hindi sa iyo. Alalahanin mo, mahal na hari, pinirmahan mo ang batas na ito. Walang nagagawa ang hari. Kahit na mabigat sa kanyang kalooban, nangyari na si Daniel ay hinulog sa kulungan ng mga leon. At anong nangyari? We believe, sabi ko nga kanina, makikita natin ang faithfulness ni Daniel sa kanyang Diyos. Kahit na alam niya
No? Kahit na alam niya na ang kanyang buhay ay mawawala, pero patuloy pa rin siya nananalangin, nananalig sa Diyos na buhay. Nangyari, nag-success ang mga tao sa kanyang ginawa. Pero hanggang saan? Kaya si Daniel, hinulog sa kulungan ng leon at nangyari, nandun na siya. Ngunit hindi siya kinagat o wala mang galos na ginawa ang leon. Bakit? Dahil ang Panginoong Diyos ay nagpapadala ng anghel upang itikom ang mga bibig ng mga leon. Ganon mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng mga taong may pananampalataya, may pananalig, may loyalty sa Kanya. Kaya covenant of grace is ganon tayo mga kapatid. Tatatag at tatatag ang covenant of grace sa pamamagitan ng ating relasyon sa isa't isa, sa pamamagitan ng ating pananalig, pananampalataya sa Panginoon. And then, kinaumagahan, sabi ni Haring Darius, ikaw ba ay niligtas ng iyong Diyos? Sumagot si Daniel, mabuting mahal na hari, ako ay hindi pinabayaan ng Diyos, niligtas ako ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga anghel na binalad niya. Anong naranasan, anong naramdaman ni Haring Darius? Tuwang-tuwa si Haring Darius. Kaya nga yung mga taong nag-udyok ng kasamaan para kay Daniel, ang mga taong nagpaplano ng masama para kay Daniel, umutos ang hari na sila ang ilaglag sa kulungan. Hindi lang sila, kundi pati bayan. Kaya sabi nga sa Bible, hindi pa nga halos sila tumapak sa lupa, sila ay nilapa na ng mga leon. That's a simple example mga kapatid, biblical example, kung paano kabuti ang Diyos sa mga taong nagiging faithful sa Kanya. Kung paano ang simbahan ito magiging faithful tayo sa Panginoon. Kaya kung ito ay magagawa din ng Diyos kung anong nagagawa ni Daniel. Sa mga anong kaparaanan kung ang ating mga puso ay nanatiling naging committed, nanatili na loyal tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pagtitiwala sa Kanyang mga salita.